reflecting your image in all I do, bringing you honor with each word I say. I ask for your wisdom today, to speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to photograph courage that comes from above. Lord, let my life communicate love. The gift of creation comes from your throne, divine inspiration from you alone. The talent inside me is there by design. Remind me the glory's not mine. To speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to photograph courage that comes from above. Lord, let my life communicate to speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to photograph courage that comes from above. Lord, let my life communicate love. Communicate love. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ang sanlibutan na batbat ng kadiliman ng kasalanan, tila baga walang inaantay na kawakasan. Kailangan natin silang dalhan ng katotohanan. Huwag nating ikahiya ang pangangaral ng Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Inilunsad po namin ang programang Kapitulo Bersikulo upang maging kasangga ninyo sa katotohanan. Kapag tumipid ka, may dating, may matama. Ang unang tanong ko ay... Ang tanong ko po ay... Ang akong pangutanang... The challenge is, willing ba kayo natanggalin sa religion ninyo si Ellen G. White and stand by the Bible alone? Kung gusto mo na magandang sagot, abay magtanong ka na magandang tanong. Sigaw ka pa ng sigaw. Ano, tatalain mo kami sa sigaw. Kung pag-uusapan ay doktrina, lahat ng tama ihayag at yung mali ibunyag.
Hindi ka mahihirapang hanapin ang katotohanan kung Biblia lamang ang iyong pinagbabatayan. Kunting hakbang na lang, Sabatista ka na. Happy Sabat po mga kapatid. Kamusta na po ang ating pong buhay, pananampalataya sa mundong ito? Masaya po kami na kayo po ay makasamang muli sa pagsambang ito. Bagamat tayo po ay sumasamba through online at tayo po ay nag-aaral ang salita ng ating Panginoon through online, ay ang aming pong damdamin sa pagsama nyo sa amin sa pagsambang ito ay nag-uumapaw. Kaya nga po, talagang masaya po kami kapag kayo po ay nakakasama po namin dahil ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon ay tunay na nakapagbibigay sa atin, mga kapatid, ng isang bagay na nagbibigay sigla sa ating pananampalataya. Kaya nga po masaya rin po kami na kami ay ginagamit ng ating Panginoon sa larangan po ng pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng lesson. Kaya ngayon, kasama na naman po natin ang ating pong kapatid, mainit sa paglilingkod, si Brother Jimson Castigador. Ay, pwede po ba kayong bumati, Brother Jimson? Ayan. Pastor, muli ako'y bumabati sa ating mga tagapakinig, sa ating taga-subaybay sa Facebook. Ganoon na rin muli sa aking mga kapatiran dito sa Pangubayan at Southern District. Ganoon na rin sa aking mga kamag-anakan, no, na aking sinishare ito sa kanila. Binabati ko sila ngayon at happy Sabat, naway maranasan natin ang pagpapala ng Panginoon sa araw na ito. Wow, praise the Lord. Tunay po na napakabuti ng ating pong Panginoon sapagkat naniriyan po kayo upang mag-aral ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ay i-share na po natin ito na sa ganun din po kayo sa ating pong comment box. Kung kayo po ay may mga tanong na gusto pong masagot, ay ating pong sasagutin po yan sa susunod na ating pong pagkikita through online. Kaya nga may nagsasabi daw, Brother Gibson, nabasa ko doon sa isa sa mga post natin dyan sa YouTube, na kung saan ay ang baboy daw ba ay nilinis na ng Diyos. Ayan. Well, hindi po gano'n kasi may pinasa siyang link na kung saan ay nilinis na daw ng Diyos yung baboy. Hindi po gano'n mga kapatid. Dahil yung kanilang kinukot doon sa Acts 10 ay hindi naman gano'n ang pakahulugan. Hindi po ba, Brother Jimson? Na kung saan ay ang nilinis ng Diyos dito dahil ito'y pangitain ay hindi po yung baboy, kundi yung tao. Na kung saan ay yan po yung mga nilinis ng Diyos, giniba niya yung ano po, pagitan ng hintil at saka Hudyo. Kasi para sa Hudyo, yung hintil ay isang marumi. Ngunit dahil sa ito po ay nilinis ng Diyos, giniba niya yung pader, ay binigyan sila ng pagkakataon na makalasap ng kaligtasan na katulad ng nilalasap ng Israel ngayon. Kaya salamat tayo sa ating Panginoon, tayong mga Pilipino, na kung saan ay di naman Israel, ay kabilang tayo sa kaligtasan na inaalok sa atin ng ating Panginoon. Ganun po mga kapatid. Wala na tayong time masyado na ipaliwanag ito. Kaya sa susunod po, kung kayo po ay may mga comment mga kapatid, ay mag-comment lamang po kayo sa ating pong comment box. Ayan. Binabati ko rin po ating pong mga kaibigan. Diyan po sa anon po kayong sulok ng sanlibutan naroon ngayon. Maaaring kayo po ay nanonood nito sa ibang bansa. O kaya naman ay pinanood nyo man ito ng hindi araw. Binabati po namin kayo ng happy Sabat. Sapagkat ako ngayon, Brother Jimson, ay naririto sa Baguio ngayon. Sapagkat atin pong ipinagdiriwang ang Festival of Leyte dito po sa Baguio. Buong CLC wide po ito. Na kung saan ay tayo po mga kapatid ay magkikita-kita dito po sa Baguio. Wow, ang lamig dito. Kung mapapansin niyo mga kapatid ay diyan po sa paligid ay nagpapagna. Kaya binabati ko po mga kapatid, ang aking po mga mahal sa buhay, mga relatives na nagmamahal sa atin. Ganyan din po yung mga taga-subaybay po natin, mga sponsors. Maraming salamat po sa inyo. Harinawa, kayo po ay patuloy na gamitin ng ating Panginoon sa pagmimisyon. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga pinansyal na tulong
at sa pamagitan ng panalangin at yung ating pong presence. Well, di na po tayo magpapaligoy-ligoy pa sapagkat ang ating pong lesson ay napakaganda sapagkat ito po ay may kinalaman po sa pagmimisyon. Noong mga nakaraan, tinalakay po natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng misyon at tinalakay po natin yung comfort zone na dapat tayo po ay wag may stagnant sa ating mga comfort zone. Bagkos tayo po ay lumabas sa ating comfort zone at tayo po ay tatawagin katulad ni Abraham at ang mga alagad ng panahon ng ating pong Panginoon na kung saan tinawag sila mula sa kanilang comfort zone at sila ginamit ng ating Panginoon sa pagmimisyon. Ngayon naman mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay may kinalaman naman po ito sa pakikibahagi po natin sa misyon ng Diyos. Yan po yung pamagat ng ating pong pag-aaral. Pwede mo bang pakibasa, Brother Jimson, yung ating susing talata? Yes, Pastor. Dito matatagpuan, Pastor, sa John 13 verses 34 to 35. Tama, Pastor, no? Basahin ko na po, Pastor. Ang sabi dito, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinigay ko na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Na kung paanong inibig ko kayo ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. 35, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung gayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Amen, amen. Pero bago po tayo talagang pumalaot sa ating pong pag-aaral mga kapatid, tayo po ay manalangin. Pangungunahan ko po ang ating pong pambungad na panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong ito na nagkaroon po kami ng pag-aaral, pagre-repaso ng inyong pong leksyon. At ngayon po, pag-aaralan po namin ang aming pong paikibahagi sa mahalagang misyon na kung saan ay inaasahan niyo po sa bawat isa sa amin. Maaari po ba nagabayan po kami ng Banal na Espiritu habang ito po yung aming pinag-aaralan at gabayan niyo rin po ang aming pong ginagamit, internet, ang aming pong mga cellphone, ang laptop, o anumang bagay upang kami matuto sa inyong pong salita. Maaari po ba na bigyan po kami ng maayos na kaliwanagan sa pamamagitan ng pamamatnubay ng Banal na Espiritu. Humihingi rin po kami ng tawad sa ayong mga pagkukulang pagkakasala, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Alright, Brother Gibson, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang una kong katanungan sa iyo, Brother Gibson, sapagkat tayo ngayon ay nasa pakikibahagi ng pagmimisyon sa gawain ng ating pong Panginoon. At napakahalaga ng mga katangian na dapat isaalang-alang sa pagmimisyon, Brother Gibson? Ano ba ang mga katangian na dapat nating isaalang-alang sa habang tayo po ay nagmimisyon sa banal na gawain ng ating Panginoon? Ayan, Pastor, binubuklat ko yung aking mga talata, Pastor. Una-una yung lesson natin, Pastor, ay parang nakasentro sa example ay si Abraham, Pastor, no? Na kung saan ay yung story niya usually sa chapter 18 ng Genesis. Pinapakita doon kung paano siya naging tagapamagitan at paano siya naging mabuting instrumento ng Panginoon para may pakilala ang mga Panginoong Diyos doon sa mga tao na nasa kadiliman o masabi natin mga wicked people. So sa tanong, Pastor, na papaano natin yan? Papaano o ano ang katangian na dapat nating isang-alang? Tingnan natin ngayon, Pastor, si Abraham, since siya yung na-focus na ating lesson para hindi tayo lumayo. Gusto man nating basahin yung buong chapter, Pastor, kasi baka maubusan tayo ng oras. Pero alam ko na pamilyar na tayo at yun din ang ating mga taga-subaybay sa kung anong kwento ni Abraham. Pastor, na kung saan nga ay may katangian siya na dapat at importante, Pastor, na ating may apply din sa ating kapanahonan ngayon. Bago ako patuloy, Pastor, gusto ko rin itong basahin na sa Hebreo 13 verse 2 nang sabi dito, Pastor, huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa, sapagkat sa pamamagitan nito, ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel.
Napakaganda nito, Pastor, no? Kasi nga related ito doon sa story ni Abraham na may story sa kanya, bagamat hindi lang isang beses, no? Na dahil sa kanyang kabutihan na parang isipin natin, Pastor, lahat ng tao welcome sa kanya eh. Welcome sa kanyang tahanan. Yun ay isang katangian, isang ugali na kung saan ay maganda pala, Pastor, na way para makita o maisagawa yung misyon ng Panginoon. Kasi nga alam natin sa story ni Abraham na siya ay nagpatuloy, siya ay nasa tahanan, nasa may pintuan, ang sabi pa nga doon, Pastor, no? Dumating itong mga anghel at kanya ito kinalok, tumuloy sa tahanan, kinalok na pagkain, at nangusap sila, Pastor, hanggang sa ito ay matuklasan at malaman, inihayag sa kanya na ito ay mga messenger ng Panginoon. Kung makikita natin, Pastor, isa ito sa katangian na usually, Pastor, sa atin sa Adventist ay karaniwan na ito eh. Bagamat ito ay reminder na patuloy tayong maging ganon at mas anuhin pa natin, mas lawakan pa natin ang ganoong katangian, Pastor, ugali na mabilis tayong malapitan, na wala tayong pinipili kung sino may pangangailangan, kung may kailangan patuloyin, kung may kailangan bigyan ng pagkain, ay kung meron tayong may abot, ay ating bigyan ng pagkain. Di na ako lalayo sa talata nating binasa, Pastor, dito sa Hebreo 13 verse 2, na ang sabi nga dito, huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig. Ang mga ganong katangian pala, Pastor, ay nag-i-imitate tayo. Pinapakita natin yung pag-ibig na kung saan ay yun din yung pag-ibig ng ating Panginoon na galing sa atin. At ito ay sinagawa ni Abraham. Bagay maraming katangian, Pastor, mamaya mas malakay pa natin, lalo na mamaya doon sa kanyang pamamagitan. Pero itong katangian na ito, Pastor, ay tunay na nagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa. Parang sinasabi nito na wala kang pinipili, lalo na sa time ni Abraham na pinapatuloy niya nung nakita niya itong mga taong ito na sa tingin niya ay mayroong pangangailangan, Pastor. So yun po, Pastor, ang aking punto. Amen, amen. Tunay po yung inyo pong sinabi, no? Yung pagpapatuloy. At iyan naman ang isa sa pinakamagandang katangian ng mga Pilipino, no? Hindi lang naman Pilipino, pati yung ibang lahi, yung pagiging hospitable. Yan. Tayo bilang mga Pilipino ay talagang nakapagpapatuloy tayo pag tayo po ay nagpatuloy, kahit hindi naman tayo mayaman o di naman kaya ay wala tayong pera. Minsan ganun yung nangyayari, kahit ipangutang pa nga natin, mapakain lang natin yung bisita, di ba? So ganun tayo ka-hospitable. Kaya yung bagay na yan, ang isa sa pinakamagandang katangian natin, na kung saan ay, yan po ay nagagamit din po natin sa ating pong pagmimisyon, katulad po ni Abraham. At kung ating pong babalik tanawan, Brother Jimson, yung ano, di ba? Yung Genesis 12, 7 to 8. Ayan. Pwede mo pakibasa yan to, Brother Jimson, yung Genesis 12, 7 to 8. Kung paanong binibigyan kasiyahan sa abot na makakaya ni Abraham yung mga nakakasalamuhan niya. Ayan, tingnan po natin ito. Basahin po natin yung Genesis 12, 7 to 8. Yan, masabi po dito, Pastor, Genesis 12, 7 to 8. At napakita ang Panginoon kay Abraham at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupaing ito. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. 8. At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silangan ng Bethel. At doon niya itinayo ang kanyang tulda na nasa kanluran ang Bethel. At nasa silangan ang Hai. At siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon at sinambitla ang pangalan ng Panginoon. Ayan. So makikita natin dito, Brother Gibson, na nagtayo siya ng altar. Ayan. Alam naman natin na napakahalaga ng altar sa panahon ni Abraham dahil ito ay pagsamba sa ating Panginoon. So ganoon na lamang yung kanya pong ginagawa. Ginagawa niya po lahat ng kanya pong makakaya upang bigyang kasiyahan dahil para sa kanya, pag tinayuan niya ng altar ang ating Panginoon ay nabibigyan kasiyahan yung kanyang mga bisita dahil napupuri nila ang ating Panginoon. At makikita natin dito, Brother Gibson, na talagang likas din kay Abraham na maging mapagpatuloy. Yan. At napakaganda ng mga katangian niyang bagay na yan. Ganon din sa ating pong pagmimisyon ay yung pakikisalamuhan natin. Di ba, Brother Gibson, napakaganda na
Ang sarap pakinggan na kapag may kausap tayo at ibinibida tayo sa iba, sasabihin nila, bakit yung si brother ay napakasarap kasama? Di ba? Yung mga ganong mga kataga na tayo naririnig. Yan. Kasi nga po sila po ay nabibless sa atin. Sa mga missionary ay tangan-tangan po nila yung acronym Brother Jameson na BELLS. Ano ba yung BELLS? Yung as you go, nabibless mo sila. Yung B stands for blessings. Kailangan nabibless mo sila sa pakikisalamuha mo. Tapos yung E naman ay pagka kumakain kayo ay nagagawa mo pa rin magmisyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain o pagsalo sa kanya sa pagkain. Ganon. At yung L naman sa pamamagitan ng learning. Kapag tayo ay natututo sa kanya. At yung another L, yung listening. Kapag tayo nakikinig sa kanyang mga problema. At yung S sa pamamagitan ng sharings. Kapag tayo ay kumbaga nag-share ng mga magagandang bagay ng ating resources o salita ng ating Panginoon. Yan. Kapag meron tayo niyan ay napakagandang katangian yan, Brother Gibson. Isa pa, sa mga katangian ni Abraham ay yung mahal niya. O, kumbaga mahal niya yung kanyang kapwa. Hindi lamang yung mga kaibigan niya, yung mga mababait sa kanya. Kasi madaling mahalin yon. Yung ating halimbawa, yung ating anak, yung ating magulang, madaling mahalin dahil mahal mo na talaga sila. Pero ang hirap mahalin, yung gumagawa ng masama sa iyo. O kaya naman yung iyong kaaway. Yan. Naranasan mo ba ito, Brother Gibson? Na mahalin ang iyong kaaway o na ano mo na ba ito? Na-apply mo na ba ito sa buhay mo? Na nagkaroon ka na ba ng kaaway na minahal mo? Meron din, Pastor. Meron din. Ayan, wow. Ay, tanungin ko lang paano mo ito ginagawa. Kasi ang hirap talaga nito no? Dahil ang mga tao ay paano kang magiging mabait sa umaaway nga sa iyo, ano? Pero ito ay isa sa pinaka magandang iniutos sa atin ng ating Panginoon na mahalin din natin yung ating mga kaaway. So paano man naman ito ginagawa sa kabila ng napakahirap nitong gawin bilang mga tao na mahilig sa pagkakasala? Ayan, Pastor. Una-una, Pastor, ayaw ko talaga ng may kaaway kasi parang magulo at ayaw ko ng magulo, Pastor. Kaya minsan, hindi maiwasan na meron tayong makasamaan ng loob. Sa aking experience, Pastor, ay tunay na pinapanalangin ko yan, Pastor. Kaming dalawa nagpipray. Sinasama ko sa panalangin ako at siya na halimbawa kung hindi mabuti ang relasyon, ay pinapanalangin ko na, Lord, sana ay maging maayos, hindi na umabot sa mas maano pa na pag-away at hindi na umabot sa yung worst na kundi Lord, mamagitan ka na maunawaan ko siya at magkaayos at yung magkakasundo talaga, Pastor. So, pinapanalangin ko yan, Pastor, lagi kung mayroong mga kasamaan ng loob, Pastor. Amen. Napakahalaga po yan yung panalangin. Dahil kahit na mahina sa pamamagitan ng panalangin ay lumalakas. Ayan ka. Yan din po kapag nanalangin tayo at ginamit natin ang pangalan ng ating Panginoon, nagbibigay ito ng kapangyarihan sa atin. Kaya napakaganda po ng sinabi nyo na imbis na i-curse natin, sumpain natin ang ating mga kaaway, ay ipanalangin natin. Kahit nga yung mga masasama, halimbawa, sa paligid natin, lalong higit dito sa Kamaynilaan, Brother Gibson, pagka nakita mo yung environment natin, pag lumabas ka, iba't ibang anggulo ng kasalanan makikita mo. Mga naglilipana, yung mga club, yung mga kumbaga yung mga lugar na kung saan ay labag sa kalooban ng ating Panginoon. At minsan ay may mga kaibigan tayo, mga kapatid tayo na parang si Jonah, no? May katangian ni Jonah na, Panginoon, ay anuhin nyo na sila. Parusahan nyo na sila. Kasi talagang napakasama nila. Pero ipinapakita ng ating lesson na ipanalangin din natin magkaroon tayo ng pagmamahal sa kanilang kaluluwa dahil sila ay lugmok sa pagkakasala. So, ipanalangin natin sila na makasama natin sila sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na mamagitan tayo sa pamamagitan ng panalangin. Yan, napakaganda ng ating lesson,
Brother Gibson, yun nga lang ay talagang sa pamamagitan ng ating magandang relasyon sa ating Panginoon bago ito mangyari o magawa. Ikalawang katanungan, Brother Gibson, ay bakit mahalaga yung pagpapasakop sa kalooban ng Diyos sa kabila ng hindi maunawa ang sitwasyon? Dahil kamisan ay may mga bagay talaga na hindi mo maunawaan. Pero bakit mahalaga na ipagkaloob mo sa ating Panginoon o kaya magpasakop ka sa kanyang kalooban? Ayan, Pastor. Tunay, Pastor, sa buhay man natin, no, hindi lang kay Abraham na may mga bagay talaga na parang makakapag-isip ka na bakit nangyari ito, Lord? Bakit inalaw mo? Na parang naanuhan natin yung Panginoon. Something hindi talaga natin maunawaan. Sabi naman sa Isaiah, Pastor, no, na ang layo ng agwat natin ng ating isipan at ng Panginoon. Gusto ko muli ibalik, Pastor, dito sa istorya ni Abraham, dito sa verse 18, verse 25, chapter 18, verse 25. Sabi dito, malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama, ano pat ang banal ay marapa sa masama. Malayo nawa ito sa iyo, di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa. Ito yung umaapela si Abraham, Pastor, sa Panginoon sapagkat nag-usap na sila eh. Kumbaga siya yung matuwid sa time na yon sa kanilang lugar, so sa kalupaan. Ang kagandahan nito, Pastor, ang Panginoon ay parang ano kay Abraham, no, na uy, itong lugar na ito, Sodoma at Gomorrah ay aking malilipol o lilipulin. At ito nga ang response ni Abraham, no, na dapat ay maiwas din yung mga kilala niya doon na mayroong mga matuwid. Kasi kung ating babasahin yung story, Pastor, meron siyang mga kilala dito na mga matuwid, mga mabuting tao sa kabila ng masama ang kalagayan ng karakter ng sangkatauhan sa lugar na yon. Ay makita natin, Pastor, no, na nag-aapela siya na malayo at nawa sa ano ng Panginoon. Kasi kilala ng personal ni Abraham ang Diyos, Pastor. Kaya nga makita natin na ang relasyon ni Abraham at sa Panginoon ay tunay na malalim na, Pastor, na magkakaroon sila ng ganitong uri ng pag-uusap. Ituloy ko ito, Pastor, basahin yung 19 verse 27 and 28. Ang sabi niya dito, at si Abraham ay sumampa maaga na kinamagahan sa dakong kinatayuan niya sa harap ng Panginoon. At siya ay tumingin sa dakong Sodoma at Gomorrah at sa buong lupain ng kapatagan. At tumanaw at narito ang usok ng lupain ay napailang lang na parang usok ng isang horno. So ito ay na-shortcut na, Pastor, no, from chapter 18 to 19. Kumbaga, after ng story doon na siya ay nakipag-anuhan sa Panginoon na kung merong 50 na matuwid, sabi ng Panginoon, sige, hindi ko lilipulin sa pamagitan dahil sa 50 na matuwid. Hanggang sa bumaba sila sa 10, Pastor, kung alam natin yung story. Pero sa kabila noon ay hindi umabot, Pastor, alam natin na wala sa 10, nasa 3 nga lang, no, mahigit. O 3 nga lang talaga. At nung sa kinamagahan dito sa chapter 19 na yung 27 and 28, nakita natin doon na umaga talagang tumingin si Abraham. Makita natin, Pastor, na may concern siya kung dininig ba talaga ng Panginoon yung aming pag-uusap o hindi. Pagtingin niya ay hindi, Pastor, eh. Kasi nga umuusok na yung lugar, Pastor, na kumbaga makita natin dito na bakit ganon. Parang maaaring tanongin ni Abraham, Pastor, no, na bakit, Lord? Bakit tinuluyan mo talaga sila sa kabila ng ganito, ganyan ay tinuluyan mo? Parang something din sa ating buhay, Pastor, no, na alam natin, kilala natin ng Diyos, na marahil sabihin natin na hindi yan gagawin ng Panginoon. Kilala ko ang Panginoon. Hindi niya yan ipagkakalob sa atin o sa kanila. Pero ganon lang yan nangyari. Parang something na hindi sa inaasahan natin. Malayo sa ating inaasahan yung nangyari. Pero makita natin dito si Abraham, Pastor, na hindi siya nagreklamo sa Panginoon. Hindi niya binalikan ang Panginoon na tinanong bakit ganoon, kundi tinanggap niya, Pastor, kung ano yung desisyon ng Panginoon. Kumbaga, makita natin dito yung lesson, Pastor, no, na ang kahalagahan sa pagpapasako, na ang Panginoon pa rin ang siyang masunod. Ang Panginoon pa rin ang nakakaalam. Bagamat tayo umaapila, tayo ay nananalangin, tayo ay nangusap sa Panginoon, na hanggat maaari, wag, Lord, pero nasa Panginoon pa rin ang desisyon at kaya natin tanggapin ito, Pastor, kung tayo ay nagpapasakop sa Kanya. Hindi tayo magkakaroon ng kaunting rebellion sa Panginoon kung tayo ay tunay na nagpapasakop sa Kanya, kagaya ni Abraham, Pastor. Amen. Napakaganda po ng inyo pong pagkakalahad. Brother Jameson, tunay po na kapag kilala natin ang ating Panginoon ay hindi tayo magdududa sa Kanyang kakayanan o kapangyarihan dahil alam natin
na anuman ang mangyari sa ating buhay, kapag kilala natin ang ating Panginoon, alam natin na hindi tayo ipapahamak ng ating Panginoon. Ano man yung nangyayari sa atin ngayon, maaaring hindi kasi natin nakikita yung dulo ng buhay natin. Pero ang Diyos, kitang-kita niya ang lahat. Kaya magpasakop lamang tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Maaaring hindi natin maunawaan bakit nangyayari itong mga bagay na ito ngayon. Nakararanas ka ng pait, nakararanas ka ng paghihirap, o di naman kaya ay may mga sagabal sa pagmimisyon mo sa ating Panginoon. Pero alam ng ating Panginoon yan at nananalangin ka naman, Brother Jameson, gano'n, katulad ni Abraham, ano? At ang talagang ang kanyang naisin ay merong maligtas pero hindi nangyari yon. Pero makikita natin dito na walang reklamo na narinig sa kanya. Wala talaga. At siya ay talagang nagpapasakop sa banal na kalooban ng ating Panginoon at talagang continually niyang tinatanggap ang kalooban ng ating Panginoon. Yan. Kaya ganoon din sa atin, ano, Brother Jameson, na pagkamisan ay may mga panalangin tayo na hindi naman nangyayari. May mga kahilingan tayo. Pero alam naman natin na mabuti ang ating Panginoon. At kung alam natin yan, kung ano man yung ating pinagdadaanan ngayon, ipagkatiwala natin lahat sa ating Panginoon. Ikaw ba, Brother Jameson, meron ka bang karanasan na kumbaga hindi mo naunawaan yung mga pangyayari ngayon, pero in the end ay iniligtas ka ng ating Panginoon. Kumbaga ikaw ay nanagumpay at nakita mo na makapangyarihan ng ating Panginoon. Kahit noong mga panahon na ikaw ay dumadaan sa mga pagdurusa, paghihirap, ay parang nagtatanong ko sa ating Panginoon, Lord, bakit nangyayari ito sa akin? Ayan. Meron bang ganong sitwasyon sa buhay mo? Ay, marami, Pastor. Pero yung sa akin yung hindi ko talaga maalis-alis sa isip, Pastor, na pinapasalamat sa Panginoon na dati feeling ko ako yung hindi love, parang ayaw ng Panginoon sa akin, gano'n. Parang, Lord, bakit ganyan, ganyan? Is yung sa akin kabataan, Pastor, lagi akong parang sabihin natin, hindi ako masyado, pag may mga camping dati, hindi ako nakaka-join. Ako yung nautusan sa bukid, na ako yung naiwan para mag-alaga, Pastor. At marami pang same situation na ganun, Pastor, na pinapasalamat ko na nangyari sa akin yung ganun, na parang laging ako ang nautusan, parang to make the story short, Pastor, laging ako ang kawawa, parang ganun, Pastor. Pero at the end, Pastor, lalo na ngayon, sabi ko, salamat kasi napagdaanan ko yon, mas naintindihan ko yung maging matyaga, maging matiisin, at sabi ko nga, Pastor, ay siguro sinadya ito ng Panginoon. Kasi kung puro karangyaan yung akin na pagdaanan noon, kumbaga maging spoiled, Pastor, sa madaling sabi, ay baka hindi ko rin ma-appreciate yung Panginoon, baka hindi ko siya kailangan kasi masaya ang aking buhay. At hindi lang naman sa ganong karanasan nung kabataan pa, maging sa ngayon matured na, naging adult na, Pastor, marami pa na mga prayers tayo na bakit kaya hindi ako nakapag-start ng ganito agad noon para ngayon ay successful na sana. Pero na-realize ko na ay parang way ito ng Panginoon para andito ako ngayon, mas lumapit ako sa Kanya, mas makilala ko siya. Kasi pag broken tayo, Pastor, pag malungkot, the more na tayo lumapit sa Panginoon. Parang naisip, Pastor, na yon yung kagandahan na meron tayong napagdaanan na ganung bagay. Amen. Tama yun, ano? Kapag broken ka talaga, ay ando doon yung iyong kasigasigan na manalangin, lumapit at magpasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya minsan, training ground natin kapag tayo po ay nakararanas ng mga pagdurusa, rejection, failure, isipin po natin, yan po ay charge to experience. Meron tayong natututunan at nagpapamature po yan ng ating pong pananampalataya. Ang isipin po natin, marahil ay inihahanda tayo ng Diyos sa isang malaking gawain. Kaya kumbaga, katulad ni Moses, ang tagal niyang itinirin ng ating Panginoon, 40 years, bago siya naging matatag na leader. Sa atin, ganoon din, ay yung mga pangyayari na yan na hindi mo maunawaan sa buhay mo, may magandang panukala ang ating Panginoon. Katulad ni Job, na bagamat siya ay pinersecute ni Satanas, in the end ay naging triple yung ginawa sa kanya ng ating
Panginoon. Mga kapatid, alam ng Panginoon kung mauunawaan lang natin at kilala natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Lagi po natin siyang pagkakatiwalaan. Okay, Brother Jameson, ay ang huling katanungan ko sa iyo ay paano mo ipapamagitan yung mga makasalanan, ano? Kasi katulad ni Abraham, pinamagitan niya yung mga makasalanan sa pamagitan ng panalangin. So tayong mga missionary, ay paano naman natin ito gagawin? Ayan, Brother Jameson. Pastor, katulad ng nabanggit niya, Pastor, no, na sa panalangin. Gusto ko rin i-support itong talata, Pastor, babasahin ko para maano natin yung oras. Sabi dito sa Santiago 5, versikulo 16, magpahayagan niya kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Ito, Pastor, no, yung magpahayagan tayo, lalo na kung tayo ay comfortable doon sa tao, pwede natin siyang pagsabihan ng ating mabigat na problema na ito man ay related sa pagkakasala sa Panginoon o sa kapwa. At yan ay maipanalangin ng sama-sama. Ay sabi nga dito ay malaki ang nagagawa ng maningas na pananalangin. Magpanalanginan sa isa't isa. Katulad ng ginawa ni Abraham na kanya ay nagapila siya sa Panginoon. Pinapanalangin niya na kung maaari ay hindi o wag mangyari iyon. Ganun din sa ating buhay ngayon, Pastor, na maano natin, mamagitan tayo sa pamagitan ng panalangin sa ating Panginoong Diyos. Makatulong tayo sa iba na sila ay kumaari patawarin, maunawaan nila ito. At darating ang time, sa ating prayer, sabihin natin, darating din time, Panginoon, maunawaan nila at sila itatanggap sa inyo. Same as sa individual, Pastor, na kung nagkasala man ay sa panalangin na sabi nga dito, panalangin ng taong matuwid, Pastor, ay malaking bagay talaga ang nagagawa sa bawat isa, Pastor. Amen, amen. Tunay po na may mga magagandang resulta, mga kapatid, kapag tayo po ay individual po natin o intention po nating ipinamamagitan ang tao na ilapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin dahil nagkakaroon tayo ng kakaibang pagmamahal sa tao na yung katulad ng pagmamahal na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus na tayo kanyang ipinamagitan sa Ama. Bagamat tayo ay mga makasalanan. Yan, napakaganda po ng ating pong pag-aaral, ano? Ayan, at alam naman natin, ano man yung nangyayari sa ating buhay ay mayroong resulta yung ating pong misyon. Ang tanging gawain lang natin ay magpasakop sa kanyang kalooban. Meron ka bang huling pananalita, Brother Jameson, sapagkat ang oras ay nagtutumulin? Okay na ako, Pastor. Basta yung sa akin, hamon ko sa ating mga kapatiran na sabi ng talata natin binasa kanina, ay ipamalas natin ang pag-ibigan sa bawat isa. Okay. Ganon din po ako, mga kapatid. Harinawa, yung ating po mga napag-aralan ay mai-apply po natin ito sa ating buhay. Na kung saan ay maging mapagpatuloy po tayo, tangkilikin po natin yung mga tao, anumang pong uri nila. Bagamat sila po ay makasalanan sa mata ng lipunan, ngunit sila rin naman po, mga kapatid, ay may karapatan na makatamo ng kaligtasan. So, hangarin po natin yung pagmamahal na binibigay o gustong gawin sa atin ng ating Panginoon kung paano natin nararanasan ang pag-ibig ng Diyos, ay din po natin ibigay ang pagmamahal sa kanila. Kaya ipanalangin po natin sila, ipamagitan po natin sila sa pamagitan ng panalangin. Okay? Bilang pagtatapos ay pwede ba nating hiningan si Brother Jameson sa pagtatapos na panalangin? Sige po, Pastor. Tayo po manalangin. O dakila at mapagpala naming Diyos, Panginoon, muli namin binabalik sa iyo ang papuri at salamat sa inyong pagsama sa amin sa mga oras na ito. Namin muling nalaman, Panginoon, ang inyong nais sa bawat isa sa amin. Patuloy na maisagawa ang pagmamahalan sa bawat isa, Panginoon. Inyo pong binigay ang magandang halimbawa sa buhay ni Abraham, Panginoon. Tulungan kami na ito ay aming apply sa aming buhay ngayon, Panginoon. At patuloy na gagawa, kilos kami sa inyong misyon, Panginoon, na tunay na may pag-ibig, O Diyos. Pagpalain po ang aming mga kapatiran sa mga oras na ito at patuloy na buksan ang aming puso't isipan na kami patuloy na matuto mula sa inyo, Panginoon, at makasama namin ng patuloy ang banal na Espiritu na siyang patuloy na magtuturo sa amin ng mga katotohanan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Muli, O Diyos, salamat po sa inyong pakisama sa amin. Ito po aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen.
Tunay po na merong kasiyahan sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid sa pagsama sa amin sa pagsambang ito. Harinawa, kayo po ay pinagpala ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagre-repaso ng ating pong leksyon. At narito po ang kapitulo bersikulo at sinamahan po tayo ni Brother Gibson Castigador at ang inyong pong lingkod, Pastor Jaime Aventurado Jr. na nagsasabi po sa inyo na tayo po'y maglingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pamamatnubay ng banal na Espiritu. Mga kapatid, huwag po kayong aalis sapagkat tayo po ay magpapatuloy sa ikalawang serbisyo. Ang tanong ko ay ito. Ang tanong ko po, Ang akong pangutanam.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Salamat sa magandang diwa ng awit na ating napakinggan sa oras na ito. At salamat din at muli po akong nagkaroon ng pagkakataon upang ko'y aking makasama at ating pag-aralan ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng lakas at ng tibay ng ating pananampalataya. Sa oras pong ito, ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa pamilya. Ang pamagat ng ating pag-aaral sa umagang ito ay mga sikreto ng pagmamahalan sa pamilya. Ang mga sikretong ito ay ating mababasa sa salita ng Diyos upang tayong lahat ay maging isang maayos na mga kaanib ng pamilya ng ating Panginoon, specifically sa loob ng ating tahanan. Unang sikreto, upang magkaroon tayo ng pagmamahalan sa pamilya. Itayo ang pamilya sa pundasyon ng pag-ibig. Ito'y napakahalaga na yung ating pamilya ay mayroong pundasyon ng pag-ibig. Ang pundasyong ito ay nagmumula sa salita ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi sa 1 Korinto Kapitulo 13, talatang 4, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghiling. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Kapag ang ating pamilya ay nagkaroon ng pundasyon ng pag-ibig sa bawat isa, mawawala ang pananaghiling, mawawala ang pagtalo-talo, mawawala ang samaan ng loob, sapagkat ito ay nakaukit sa pundasyon ng banal na kasulatan. Ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng pagsisikap at sakripisyo. Pinanatili tayo nitong determinadong lumikha ng pinakamainam na pamilya. Kapag ang pag-ibig ang naging pundasyon ng pamilya, ito'y kinakailangan ng pagsisikap at pagsakripisyo. We need to sacrifice. At dito ay determinado ang bawat kaanib ng pamilya na lumikha ng pinakamainam na pamilya. Kaya sa ating buhay, mga minamahal kong mga kapatid, ang pag-ibig ay napakahalagang ingredients upang ang ating pamilya ay magkaroon ng mainam na pagmamahalan sa bawat isa. Pangalawa, tanggapin ang pagkakamali at kakulangan ng bawat pamilya. Ito po'y napakahalaga na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos na yung ating mga kaalib ng ating pamilya ay may kanya-kanyang temperament, may kanya-kanyang pag-uugali, may kanya-kanyang mga gusto. Ngunit ang mahalaga ay ating tanggapin kung sila nagkamali at yung kanilang mga kakulangan. Kaya ang sabi sa aklat ng 1 Korinto Kapitulo 13, talatang 5, hindi magaspang ang kilos, hindi hinahanap ang kanyang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng pagkakamali. Kapag ito ay nakita sa pamilyang Kristiyano, praise the Lord, magkakaroon ng isang maayos, mabisa at masayang pagmamahalan ang bawat pamilya. Kaya sa ating buhay, mga minamahal kong mga kapatid, tayo ay patuloy na binibigyan ng payo ng ating Panginoon
upang ang mga bagay na ito ay magkaroon ng bisa sa ating mga pamilya. Sa pamilya, kailangan nating matutuhang pahalagahan ang isa't isa at tanggapin hindi tayo perpekto. Ito po ang napakahalaga sa ating buhay bilang isang pamilya ng ating Panginoon. Kinakailangan po nating matutuhan na pahalagahan ang bawat isa. Kung yung ating anak ay naghuhugas ng plato, magpasalamat tayo. Kung yung ating anak ay maayos ang kanyang grado sa pag-aaral, ating pahalagahan. Kung yung ating anak o yung ating anak na lalaki o babae ay masipag magwalis, ating pahalagahan ito. Sabihan natin ng anak, sipag-sipag mo naman. At ating tandaan na yung ating mga kaanib ng pamilya ay hindi sila perpekto. Ating tanggapin sila kung ano yung kanilang kahinaan, kung ano sila. Sapagkat ito ang magiging dahilan upang magkaroon tayo ng pagmamahalan sa pamilya. Tayo rin po ay tinanggap ng ating Panginoong Hesus na makasalanan. Kaya sa ating pamilya, yung ating mga anak na minsan ay pasaway, minsan ay black sheep, minsan ay hindi sumusunod, ating tanggapin sila. Baka sila mayroong pinagdaraanan o di kay problema na hindi masabi-sabi sa atin. Ang mahalaga, tanggapin natin kung ano ang pag-uugali ng ating kapamilya, ng ating mga anak, ng ating kasambahay, ng ating kasama sa bahay, sapagkat ito ay napakahalaga. Mahalaga sa pamilya ay puno ng biyaya. Ang biyayang ito ay isang bagay na ibinigay mo sa isang taong hindi karapat-dapat. Kaya sa araw-araw ng ating buhay bilang isang Kristiyano, lagi po nating pupunuin ng biyaya ang ating pamilya, ang ating tahanan sa tulong ng ating Panginoon. Pangatlo, makinig sa bawat isa. Ang pakikinig ay napakahalaga upang magkaroon ng maayos na pagmamahalan sa pamilya. Kaya sabi sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 19, tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Kapag ito ay nangyari sa bawat pamilya, ito ay magbibigay ng isang maayos, banayad, masaya na pagsasama sa pamilya. Ang kakulungan sa epektibong komunikasyon ng dahilan kung bakit karamihan sa relasyon ay nakararanas ng pagdurusa. Kung ang mga kaanib ng pamilya ay matutong makipag-usap ng mas maayos, magkakaroon sila ng pagkakaunawaan at mas malakas at malusog na relasyon. Kaya pag ating kinakausap yung ating mga mahal sa buhay, kinakailangan ay nakatingin tayo sa mata. Huwag kung saan-saan nakatingin. Hindi nakatingin sa cellphone, hindi nakatingin sa telebisyon o sa labas ng bahay. Mahalaga na nagkakausap kayo ng maayos upang magkaroon ng pagkakaunawaan at maayos na relasyon. Kung ito ay gagawin ng bawat pamilya, sa tulong ng ating Panginoon, magkakaroon ng isang maayos na pamilya ang ating Panginoon. Ang aktibong pakikinig ay nahulugang makinig gamit ang tenga, ang mata, at ang puso. Ito po ay napakahalaga bilang mga anak ng Diyos. Kapag naramdaman ng bawat taong siya ay pinakikinggan at naintindihan,
mas napapalapit ang mga kaanib ng pamilya sa isa't isa. Umigting ang pagiging matalik at tumitibay ang pagtatalaga at relasyon. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, mahalaga sa pakikinig ang tatlong bagay na ito. Yung tainga, yung mata, at ang puso. Mahalaga na kapag tayo ay nakikipag-usap sa ating kapwa o kapamilya, iwasan nating makasakit. Sapagkat kapag ito ay nakasakit, mahirap nang maalis. Kaya kinakailangan bilang mga anak ng Panginoon, ating iparamdam sa ating mga kaanib ng pamilya na sila ay pinakamahalaga, na sila ay special sa atin upang mapalapit lalo ang relasyon ng bawat isa. Walang hadlang, walang barrier, kundi mag-uusap, mag-worship, sa salo-salong kakain na sama-sama at masaya. O mga minamahal kong mga kapatid, ito'y isang karapatang ibinigay sa atin ng Panginoon upang ito ay ating magawa sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Ang aking pong dalangin sa umagang ito, ang tatlong sikreto kung paano magmamahalan ang pamilya ay makatulong po sa atin upang tayong lahat ay magkaroon ng pamilya, hindi lamang po sa lupang ito, kundi sa langit na inihanda ng ating Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, mahal po tayo ng Diyos. Mahal ng Diyos ang ating mga kapamilya, ang ating kasama sa ating mga tahanan, atin po silang pahalagahan. At tayo ay magkakaroon na maayos, banal, mabuti na pamilya. Nadadalhin ng Panginoon doon sa langit na kanyang inihanda para sa atin. Kaibigan ko at kapatid ko, handa ka ba na ang iyong pamilya at ang aking pamilya ay dalhin ng Diyos doon sa langit na kanyang inihanda para sa iyo at para sa akin. God bless us all. To speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to